Hello mga ka-Faithbook! Sa araw na ito ay pagninilayan natin ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 9, mga talata 7 hanggang 9. So, ang talatang ito ay maikli lamang, ngunit ito ay napakamalaman. Dito mababasa natin na unti-unti nang sumisikat si Jesus dahil sa mga himala na kanyang ginagawa. Nakarating din kay Herodes na maaring ito si Juan Bautista na muling nabuhay. O kaya naman ay ito ay isa sa mga propeta o si Propeta Elias. Pero nandun yung pagtataka at mga pagdududa ni Herodes dahil paanong mangyayaring mabubuhay si Juan Bautista siya ang nag-utos na papugutan ito ng ulo. Kaya naman sumidhi yung pagnanasa niya, mas gusto niyang makilala si Jesus. Sino nga ba ang taong ito na sumisikat ngayon? So magandang pagnilayan natin yung ebanghelyong ito. Sa simula tanungin natin, katulad ni Herodes, ano ba yung mga pagsisising nagawa natin? Ano yung mga desisyon na pinagsisisihan natin? So, dahil 'di ba, hindi naman gusto ni Herodes talaga na papugutan ng ulo si Juan Bautista. Pero dahil siya is a man of honor, ginawa niya iyon. So, huwag tayong tumulad kay Herodes. Let us not prolong our agony. Dahil tanggapin natin, nasa huli ang pagsisisi. Pero paano natin malalampasan ang mga maling desisyon na nagawa natin? Let us learn na magpakumbaba. Natanggapin natin na tayo ay nagkamali, na may mga desisyon tayo na hindi tama. Kaya naman, magandang gawin natin, hayaan natin na ang Diyos ang gumabay sa atin sa ating mga desisyon. Dahil may mga desisyon tayo na pagsisisihan natin. Kaya naman itaas natin sa Diyos ang kanyang paggabay sa lahat ng desisyon na ating gagawin. At hindi masamang magkamali. Ang masama ay hindi ka magsisi sa mga pagkakamaling ginawa natin. So, we can always make amends for whatever mistakes we have done in the past. Mas mahalaga na magkaroon ng kababaan ng loob. Mahalaga na magkaroon tayo ng pagsisisi. Mahalaga na tanggapin natin na tayo ay nagkamali. And we can truly move on only kapag hinarap natin ang nakaraan. Kapag hinarap natin yung mga maling desisyon na nagawa natin at magsisi, magtika, na sa susunod na desisyon natin, iaasa natin sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Let us be faithful with God. Let us be hopeful because this is the only decision, ito ang natatanging desisyon na hindi natin pagsisisihan. Ang desisyon na magtiwala sa Panginoon. Ayun lamang at sana ay pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Yan, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe sa Facebook and like, share, and follow. Thank you!